Today, gawa naman tayo ng homemade tortilla wrap. Ang ganda nito pang negosyo ngayon. So dito, meron tayong 200 grams ng bread flour or first class flour, 1/2 teaspoon ng baking powder, 1/2 teaspoon ng salt. And then, meron ako ditong yogurt. Homemade to. Pinakita ko na kung paano to gawin. Ilalagay ko na lang yung link ng video sa description box. So, ito yung ipang-hydrate natin dun sa ating tortilla wrap. Mas moist, mas malinamnam, and mas malambot yung kinakalabasan. Promise. Kung walang yogurt, pwede rin naman ng water, pwede rin naman ng milk. Kailangan natin ng 130 grams ng yogurt, pero ang nilagay ko muna is 110 para kung sakaling kulang yung 110, later natin siyang i-add para hindi naman masyadong malambot yung magagawa nating dough. Naglagay din ako dyan ng 20 grams ng butter. So, pag nakikita nyo medyo matigas yung dough, tapos marami pang dry na flour, dun kayo mag-a-add ng 20 grams ng yogurt. So, pwede nyo rin tong gawin sa mixer, sa stand mixer para hindi kayo nahihirapang magmasa. Pero hindi naman natin kailangang masahin to. Around mga 2 minutes ko lang siyang hinalo. Then, ganito na yung texture niyan. I-rest natin to para mas ma-develop yung gluten. Nakita nyo kanina habang pinupunit ko yung dough, nagbi-break pa siya easily. Yung paggawa ng tortilla ay napakadali lang. Oo, hindi siya komplikado. Yung paglalagay ng milk or kaya water ay dadahan-dahanin nyo. Oo, hanggang sa feel nyo na hindi na dry yung dough or hindi naman siya sobrang lambot. So, after ko siyang ma-rest ng 30 minutes, ayan, ipoportion na natin yan. Ang gagawin ko ay yung medium size, so dinivide ko yung dough natin sa 70 grams. Pinilog ko yan, then i-rest natin siya ulit for 30 minutes. Kung makakagawa kayo ng homemade yogurt, itry nyo siyang gamitin para sa tortilla. Ang sarap ng kinakalabasan talaga. Hindi basta-basta na-try. Kaya gumagawa din ako ng homemade yogurt. Ginagamit ko siya para sa cakes, para mas moist. Oo, nasabi ko na to before. So, after resting ng 30 minutes dun sa mga nabilog nating dough, fina-flatten ko na siya. Nakikita nyo, mini-maintain ko na bilog na yung kakalabasan ng pagpa-flatten natin. So, ginagawa ko, inaangat ko siya, iniikot ko ng iniikot habang niro-rolling pin. Para mas pantay din yung pagkakabilog niya, kinat ko yan nung size 8 na cake ring. Kapag walang ganitong size, pwede rin naman ng mga pinggan-pinggan. So, ayan, nag-heat na ako ng pan. Lulutuin natin to around mga 45 seconds to 1 minute kada isang side. Okay? Chef, paano kapag marami kaming gagawin, iisa-isahin namin lulutuin sa kawali? Pwede nyo tong i-oven. Oo, ginagawa ko pag marami akong kailangan gawin, pagka-flatten niya, ibibake ko siya sa preheated oven, 150 degrees Celsius, for around mga 5 to 6 minutes hanggang maputi pa siya. Kanya siya ilalagay sa freezer kung gusto nyo i-store. Make sure lang na kapag raw pa yung dough, lagi nyo siyang babalutin sa tela or kaya sa container. Then pagkaluto na siya, babalutin nyo pa din kasi prone to sa drying. Nakita ko lang din to habang nag-i-scroll ako na fina-flatten na nila yung beef dun sa mismong tortilla tsaka niluluto. So, titry ko. Naglagay ako dun sa beef natin, 400 grams ng salt, pepper. Naglagay din ako dyan ng dried oregano kasi pampawala ng lansa. Then, naglagay ako ng itlog para hindi nangangalas-ngalas yung beef. Pero feeling ko okay lang din naman na walang egg. Then, iluluto ko na yan dito sa kawali. Naglagay ako ng cheese. Wala akong mozzarella cheese kaya quick melt cheese lang yung nilagay ko. Tsaka natin siya ifo-fold. Oo. Ang ganda ng concept, 'di ba? Para siyang burger pero nasa tortilla wrap. Feeling ko magiging into sa mga estudyante. So, ayan. Nakalimutan kong maglagay ng paprika. Mas maganda kasi na medyo mamula-mula yung oil na lumalabas dun sa beef. Tapos, hahawa yung pagka-red niya dun sa tortilla wrap. Oo, plano ko na to. Nalimutan ko lang talagang ilagay. Pasensya na kayo. Yaan nyo na. Yan. Di ba nakikita nyo mas maganda yung itsura niya. Mas nakakatakam. Masarap naman siya for me, pero mahilig din kasi talaga ako sa shawarma. Every time na pupunta ako sa mall, pag may nakita akong shawarma shop, ay kakain talaga ako, oo. So, gumawa din ako ng garlic sauce at saka salsa. Dito, nag-mince lang ako ng 2 pirasong garlic, then i-infuse natin yan dun sa ating yogurt. 1 cup ng yogurt, then maglalagay lang tayo dyan ng konti, around mga 2 teaspoon ng lemon juice, tsaka chopped cilantro. Oo, masarap to. And kapag gagawa kayo nito, gawin nyo siya ahead.
para na-infuse na yung garlic, lumabas na yung lasa niya. Masarap to. Add din kayo ng konting salt. Pag gumagawa kami ng salsa, naglalagay talaga kami ng konting mangga para medyo manamis-namis. Oo, para sa mga bata talaga to. So, nag-chop ako ng isang pisngi na mangga, pipino, kamati, sibuyas, konting lemon, salt, and then chop cilantro. So, salsa na siya. Oo, ang sarap. For me, mas masarap siya kapag may ganito, kahit burger, tapos may salsa. Ewan ko, pambasag ng umay, di ba? Para dun sa fatty na beef. Tapos kakain ka nung tortilla na naglalangis-langis, lagyan mo ng sauce na may salsa. Ay nako, ang sarap talaga. Gusto ng salsa at kayo ng salsa. Konti-konti lang ang pag- Hindi na ako nakagawa ng spicy sauce, pero kung gagawa kayo, i-try nyo yung jalapeno na confit. Ang sarap nun, kasama nyo i-blend yung oil para maging sauce siya. So ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan nyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!